Magandang umaga mga kabay. So meron po akong approved repair dito. Job number 39609. Ang model nito mga kabay ay DWE 6000. Ito po yung laminate trimmer ng DeWalt. So ang papalitan dito mga kabay, armature. Ayan. Antigas. So ito po yung armature ng laminate trimmer. So wala po siyang kasamang bearing. So malamang yung luma, babalik natin yan ang kakabit natin. Tapos carbon brush. So tara mga kabay, samahan nyo po ako, kakabit natin. So yan mga kabay, nakalas ko na yung screw. So hugutin na po natin ito. Ayan. Tapos yung takip. Ayan. At pagkatapos nyan, meron ho yan dito na, ano ba yun? Wala na. Wala natin pabuk. So ayan mga kabay, sisikwatin na po natin yan dito. Ayan. Dahan-dahan lang. Ayan. So ayan, nabuksan na natin. So sa paghugot naman nito mga kabay, tatanggalin nyo po ito, yung kulit nut, para mahugot nyo siya pababa. Ipipress nyo po pababa, pwede rin pukpukin kung kaya, pero sa akin ipipress ko po yun. Pero babaklasin muna natin ito. Matigas. Ayun. So yan mga kabay. Tapos angat natin yung bala. Yan. Tumalsik yung kulit. So yan, pwede na natin siyang i-press pababa. Yan. So ipipress ko lang ito mga kabay, ito, pababa. So yan mga kabay, na-i-press na natin. So hugutin na po natin ito. Ayan. So ganun lang po yung pagtanggal. Kung wala naman kayong pampress, pwede nyong kalangan na lang dito. O kaya yung tubo, ganito. Yan. Tapos sabay nyo pukpukin pababa, dahan-dahan. Basta hanap kayo ng pangkalang na safe siya, hindi mababasag yung housing. Ayan. So ito naman mga kabay, dahil wala siyang kasamang bearing, ililipat po natin ito. So ganun din po ito mga kabay, ipipress nyo rin. Pero syempre ingatan nyo yung kanyang sleeve. Kakaiba po yung sleeve niya. Ayan o. Para siyang may lock. Ayan. Kakaiba yung sleeve niya mga kabay. Hindi katulad nung sleeve nung nakaraan. Ito, kakaiba. Ayan, plastic siya. So maaring mabasag ito. Kaya kailangan hugutin muna natin. Ayan. Yung sleeve niya, plastic. Pero meron siyang guma dito sa gilid. So bago nyo i-press o pukpukin, kailangan nyo manang tanggalin yung sleeve. Ayan, nauhugot lang naman po yan. Ayan, nakasuksok lang po yan. Ayan. So ito na, pwedeng flat screw kung kaya. Tingnan natin kung kaya. Hindi kaya mga kabay. Masisira yung plastic na ito. Ito kasi yung plastic na kulay itim. Ito, ililipat po yan natin dito. Kasi yun po yung protection. Halimbawa kung mabasag yung bearing, masira, dito lang siya tatama. Hindi siya tatama dito sa kanyang bar. Ayan. So kailangan natin ilipat yan. So yan mga kabay, nakalas ko na po siya. So sinama ko na siya sa press. Dito ko nilagay yung pangkalang ko. Tapos pinipress ko siya. So pwede nyo rin gawin. Kung halimbawa walang pampress, pupukpukin nyo lang. So dito po ang kalang. So yan, kakalasin na natin ito. Lipat natin dito. Yan. Ganun po yung tsura niya. Tapos yung bearing. So yung bearing nito mga kabay, hindi siya 6 o 7. Maliit. Kunin lang natin yung mahiwagang salamin. Kasi maliit masyado eh. Tingnan natin kung ano ang number ng bearing nito. Yun. Nakita ko na.
605 po yung bearing niya. Ayan. Yung mga ordinary na bearing 607, kalimitan yun yung bearing niya, pero ito 605 ang bearing. So yan po yung ikakabit natin dito. Ayan. So ito mga kabay, ipipress ko lang. Hindi ko na siya papaluin. Pero pag wala kayong pampress, baliktarin nyo lang pag ganyan. Tapos paluin nyo dito. Pero kailangan yung kalangan to, baka masira. Kaya kailangan nyo ng kahoy, plastic bago nyo pukpukin. Ayan. So ito ipipress ko lang mga kabay. So yan na mga kabay, nailagay ko na. So balik lang natin yung kanyang sleeve. Ayan. So yun na po yung itsura niya. So pwede na natin yung ibalik dito. Pero syempre, titingnan muna natin yung tatlong screw dito. Ayan. Hihigpitan natin, baka lumuwag. Ayan, lumuwag siya konti mga kabay. Ayan. Tapos, balik natin. Press. Kung walang pang-press, pwede nyo pukpukin. Dito nyo ilagay yung kalang. Ayan. Dito ilagay yung kalang, tsaka pukpukin nyo dito. Pero kailangan nyo rin ang magsapi ng kahoy o plastic bago nyo pukpukin. Ayan. O kaya kung may matulis kayo, diretso dito sa bakal, sa pinaka-shafting, ayan, pwede nyo siyang pukpukin dahan-dahan. So sa akin, ipipress ko lang mga kabay. So ayan mga kabay, naipress ko na siya. Nailagay na natin. So pwede na natin ito isalpak. Yung kanyang field coil. Ayan. Tapos balik natin yung takip. At yung kanyang screw na 4. Alam. Hindi natin na ikabit yung cord protector. Ayan. So lagay natin yung 4 na screw. Ayan. Tapos higpitan natin. Wala na naman. Ayan. So higpitan ko lang maigi mga kabay. So ayan mga kabay, naikabit na natin yung screw na 4. Ayan. So ilalagay na natin yung kanyang carbon. Ayan. Panghuli na natin yung kanyang kulit. Kulit tsaka yung bala. Ayan. So unahin muna natin yung carbon mga kabay at para matesting natin kung hindi ba siya masiklab. Ayan. So kailangan nakapasok talaga yung carbon mga kabay para hindi siya masira yung pinakatenga niya. Ayan. Kailangan bago nyo ipasok, lalapat yung takip. Ayan, magiging ganyan. Sa kabila din mga kabay, ganun din. Ayan. So sa mga nagtatanong mga kabay kung saan yung pwesto or pinapasukan ko, dito lang po ako sa may 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Hanapin nyo lang po yung Powerman Hardware. Dito po ako pumapasok. Ayan. So ayan mga kabay, nailagay na natin. So bago natin ikabit yung kulit tsaka yung bala niya, testingin muna natin mga kabay. So okay na siya mga kabay. Lalagay na po natin yung kanyang kulit tsaka bala. Ayan. So sa paglagay naman ng kulit mga kabay, yung pinakamaliit, yun yung mauuna. Ayan. Ganun po ang forma niyan. Tapos lagay mo dyan. Tapos lagay mo yung kulit nut. Tapos press mo yung gilid para mag-lock. Ayan. Para maikot nyo po siya. At syempre, mahigpitan.